Mga kaigsunan, mga kahigalaan, kumusta? Kini nga huni mo itimailhan nga atong programa ang kahibulungan nga plano sa Dios mosulod na usab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay sulod sa usa ka oras ug tunga. Kini nga programa giisponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Reo. Gisuportahan usab sa mga lokal nga kasimbahanan sa Davao Region. Grace Christian Church, Alcantara Comunal Tibungco, Davao City. Grace Christian Church, Chadim Subdivision, Panabo, Davao del Norte. Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Babak Island Garden, City of Samal. O Grace Christian Church, Ula, Los Amigos, Davao City. Agisuportaran usab kini sa Bohol, Grace Christian Church, ubos sa pagdumalan ni Pastor Bob Reo nga makita diha sa number 12A Old Airport Road, Purok 4, Boy District, Tagbilaran City. Usab sa Cagayan de Oro City, ubos sa pagdumala ni Pastor Henry Magto sa Cagayan de Oro Grace Doctrinal Church Incorporated. Makita kini siya sa Masteron Avenue, Zone 8, Upper Kanituan, Cagayan de Oro City. Aduna sab kita contact number para kay Fidi, Pastor Fidi, 0927-727-9297. O para kay Pastor Ruel, 0907-768-7751. Ang atong YouTube account, Gister Andoy. Ang atong Facebook account, Grace Christian Church, Tibungco, Davao City. Ginaabi-abi usab kini sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7 FM Radio, ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes, uban sa iyang maabi-abihon nga mga personnel, DJ Well, DJ Ka, DJ Gab. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor Federico Andoy, Pastor Ruel Gallo. Makiguban kaninyo, sulod lamang sa usa ka oras og tunga. Bueno, Pastor Ruel, adto kita sa pagtimbaya sa atong mga kahigalaan, mga kaigsunan. Salamat, Pastor Fed. Unahon ako sa pagtimbaya, Pastor, atong station manager, no? Si Pastor Mike Nyes. Pastor, mayong hapon. Mayong hapon, Pastor Mike. Salamat sa pribiliyo nga kabahin kami ni ining pagsibya sa mayong balita. O gingon usab akong gitimbaya ang DJs na to, Pastor. Okay. DJ Well, DJ Ga, o DJ Gab. DJ Gab, no? DJ Gab. Mayong kapuno ninyo. O si Gister Andoy, akong gitimbaya usab. Si Ate Daisy. Pastor Fed, mayong kapuno usab. Mayong hapon, Pastor Ruel. Ako usab nga gitimbaya atong mga kaigsunan, mga loyal natong listeners diri sa People's Radio 97.7 FM, Pastor. Asa mang dapita diri sa tawag ini Davao del Norte. No? Davao del Norte, kung aswa mong dapita, hiabot nini atong programa. Ingon usab sa Davao de Oro o partly po, Pastor, dito sa Davao City, no? Kusog po daw ni siya sa Region District 3, no? Yes, Pastor Ruel. Mabot mo rin Toril, no? Makuha Turel, Kalinan, padulong lang sa Buda. Wow. So, mga kaigsunan, kamong gitimbaya, ako nagapanghinaot nga moduyog mo kamo karon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay nindot kini atong pagtuon kay exposition kini sa revelation, no? So I hope nga naka-tune in mo karon. Ingon sa Pastor Fred, akong gitimbaya ang Grace Christian Church sa Panabo, mga kamimbruhan, nagapaminaw po sila karon. Mayong hapon. Oo. Ako na lang diretso, Pastor. Ang sige, itiwas na, Pastor paggawas Ruel. niya. Timbaya na to sa gawas. Sige, Pastor Ruel. Ako din gitimbaya ako ang mga kaparintihan diya sa Honolulu, Hawaii. Mayong adlaw na lang siguro atong isulti, Pastor Ruel, no? Kay murag wa man ta kahibalo kung sa orasa sa yes, mayong adlaw ba o mayong basta mayong pagpaminaw na lang, no? Sa ako mga kaparintihan diya sa Honolulu, Hawaii. Kini sila, Pastor Fred. Ang ilang mama o akong lola igsoon. Bali, iyaanin mo sila, no? Yes. Iyaanin mo sila. Kasi ang akong great grandparents, Pastor Fred, sagada mo sila sa una. Isa sila sa mga nananom og mga oranges o pineapple sa Hawaii sa una. Di ya.
Nya mao na nga anak akong lula diya sa Makawili, Hawaii. Tulos lang gi anak, so nahimo silang US citizen. Bali, American citizen din sila, Oo. no? Kay dito man na tao. Yes. So akong gitimbaya akong mga parinti diya, no? Mga Villarojo family, Villanueva family, og Ongki, no? Family, mga parinti na ko na diya, no? Mayong hapon, kaninyong tanan diya sa Hawaii. Yes, shout out kay Uncle Agustin Villanueva, nagakuan dahil siya, Pastor Fred. Yes. Nagasubaybay sila sa ato ang programa. Uncle, Yes. salamat sa pagpaminaw, no? So nag-text siya nga nagasubaybay gud sila sa ato. So ingon sab sa Las Vegas, mga Gallo family, o dito na ako kang Pasunoy, Pastor Fred, no? dito na tanan, Sunoy, diya sa kasi Pastor sa Virginia, mayong pagpaminaw sa Missouri kay Ati Maymay, kay Uncle Rudy, o ingon usab kay Marlene, no? Dollar. Good. Okay, so far mao ra man siguro, no? Yes, adto usab kita sa Canada kay Oh, yes. Sir Anyuber kanunay pud kini siyang Kanunay po na siya kanato, no? nagpaminaw na to. So uban sa iyang mga kauban sa pamilya din ha. Og kay Eden, no? Yes. Salamat sa inyong pagsunod sa atong programa. Among panghinaot nga diin kami mahimong blessing o panalangin nga na kaninyo pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Og adto na usab kita sa Asia, Pastor Rowell, sugod kita sa Thailand. Kini si Grace Tagaylo, no? Akong nakita nga wala gyud kopas ni siya nga naga-suporta. Seeker kay na si Grace ba, no? Sa kamaturan. Tinood ka na, Pastor Rowell. O uban usab kay Bon Castañeda, no? Yes. Kay Paypay nga naas diha sa Thailand, no? Mayong adlaw kaninyong tanan. No? Oh. Na si iyang ugangan babae, no? Condolences, no? Yes, na she promoted, no, sa iyang kinabuhi nga tuna sa kinabuhing walay katapusan. Yes. Kay Okay. nang ason. Promotion to. Promotion to siya. Actually, ang edad nga 80, Pastor Well, kuha na gina, dako-dako na nag-agi, no? So kuan gyud siya si nang ason pasok gyud siya sa Psalms 90:10. Oo, lapas pa, lapas. Oo. And then, atusab kita sa Japan. Yes. Of course, kay Era, kay Ian, o bisan man kay Jerwel Andoy. Mayong no? pagpaminaw. Mayong pagpaminaw kanyang tanan. O sa Singapore, kay Chelo Tambi. Yes. Sa tanang kaiglisyahanan sa Mindanao, Mindanao nga dapit, tanang mga churches nga nagasunod din ng atong programa, Oo. mayong hapon kaninyong tanan. Sa Libuak, Tugwak, Babak Island, Garden City, Samal, Pastor. Yes. Mga Lutang family, Bikoy family, o Umaga family. Yes. Maayong kapuno ninyo mga kaigsunan. Mayong hapon kanyong tanan, no? Yes. Well, Pastor Rowell, ako nakita dinhilang sa iskutaman ng atong pagtimbaya. Gawas ko na pa kay nakalimtan. Ipahabol din ako ni Timbaya Pastor, si Cecilio Dumagin. Yes, Oo. katunang nagkuhan sa tuwa, Pastor Rowell. Nasa siya sa Luzon, Manila. Luzon, taga Luzon, no? Sige, Pastor Rowell. Nagapaminaw din ni siya sa atong programa. Oo. Iapin na lang po na ako ang akong bayaw, si Eli, Kabigin and family. Yes. Apil na sa mga pag-umangkon diha tanan, no, sa Quezon City usab. Well, wala day ka mo nag-inusara din ha, Brad Eli, na isa din ha nga nagasunod sa atong programa, kini si Cecilio Dumagin, no? Yes. So, I just do hope nga magkakita-kita ang tamo kay parihara man day mo Quezon, no? Quezon City, no? And I'm praying, pinagin ng radio ministry o Facebook na to, maka-ministeryo kita sa uban pang mga dapit. Dili lamang diri sa Mindanao, kung tugutan kita sa Dios, no? Makagawas kita sa Mindanao. Well, we are willing to go where God wants us to go. Yes. Well, dinhi sa tataman sa atong pagtimbaya o karon adto kita sa para di sa kaninyong tanan nga naka-full gear na, no? Nakahatag na sa inyong enterong kinabuhi para sa Ginoo. Then walay reservation din ha, kundi tudo-tudo na gyud nga magapangalagad sa Dios. Aduna kami special nga awit nga na kaninyo. Ang uluhan, not my will, but your will, Lord.
Mao kadto ang awit nga naguluhan, not my will, but your will, Lord. Para kadto sa tanan nga mga naka-full gear na sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Kuya nga term, no? Full gear yun, ha? Pastor Well, no? Murag todo-todo na yun. O bisan man sa wala pa yun nakahunat, no? Wala pa naka-full gear. Kung kamo gusto yun nga mga pangalagad nga to sa Ginoo, to To the maximum. Oh, to the maximum na yun, no? Kinakapaas na yun, no? Well, para usab ka na kaninyong awit. Well, magapanghinawot kami nga kana usab nga awit nagahatag og dugang kadasig kanatong tanan nga dapat wala kita ibilin sa atong kinabuhi. Makapahagit, Pastor. yes nga mahagit kamo, no? Nga ang atong kinabuhi mo sa kalibutan, Pastor Well, temporary man lang. Oo. So nganong di man nato ihatag ang tanan sa Ginoo, no? Yes, kana. Pero sa dili pa kita mag-adto sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, akong hangyon si Pastor Rowell sa paghatag sa pagkampo. Okay, mag-pray na ta. Kanimo Dios, salamat nining kapunon nga lain na sab nga pribileo nga makatuon kami sa imong pulong. Gamita kami amahan ni Pastor Fedi sa imong katuyuan. O ako nagampo sa amahan sa mga listeners karon nga kapunon madiriman sa Davao del Norte, Davao de Oro or sa live streaming nagapaminaw asang dapita, Lord. Ako nagampo sa teaching ministry of the Holy Spirit nga mao'y magpasabot sa mga pulong nga among pagtun-an karon nga kapunon. Akong itugyan diya kanimo ang nabilin nga oras. In Christ we pray. Amen. Amen. Salamat, Pastor Well. Kayang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahayit kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebreos 4:12. Buino ang atong topiko karon, padayon pa kita sa Pinadayag kapitulo 22. Yes. Napakita sa bersikulo 3. Apan una kita mag-aadto sa bersikulo 3, akong hangyon si Pastor Well, maghatag kita gamay nga review sa katong atong natunan sa milabay nga Sabado. Okay. Salamat, Pastor Fred. So, timani nga gitun-an na to ang chapter 22. No? So, last Saturday, gitun-an na to ang verse 1, no? So, there are 4 paragraphs in chapter 22. No? Paragraph 1 is the final descriptions of eternal state. Yes. Nya ang verse 1 to 5, paragraph 2, no? Ang paragraph 1 is the final destination of eternal state. Verse 1 to 5 ang gisgutan na ng Tama, Pastor Well. Nya paragraph 2 is the dialogue of John and the angel. Makita nato na sa verse chapter 6 to 11. Nya sa paragraph 3, in the final description of Jesus Christ. Makita nato na sa verse 12 to 17. Nya ang paragraph 4 is the final declaration of John the Apostle. Ato makita ka na sa verse 18 to 21. So, gito na nato to ang verse 1 last Saturday, verse 1, 2, and karon pa Fed na nata sa verse 3. Verse 3, no? Oo. Yes, natunan nato sa verse 1 ang katong gitawag nato river of the water of life. Yes. Nga nagiskot kadto mahitungod sa dakong gugma sa Dios nga mahan, nga siya ang tuburan sa tanan nga gitawag nato tubig sa kinabuhi. Yes, kay sige bita kadungog anang river of life. Yes. Og naghisgot ka na may tungod sa monument sa malabot nga mga adlaw. After unya sa millennium nga makita nga nato ngadto sa New Jerusalem nga din dito ang monumento makita nimo nga din tungod sa kadako sa gugma sa Dios nga mahan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Yes. Aron ang tanan makakaplag sa kaluwasan. Usab sa verse 2 atong makita din ang tree of life. Oh. Ang tree of life nga nagahisgot mahitungod sa pagpakamatay ni Kristo Jesus dito sa cross,
nga diin na mooy bugtong pagi alang sa pagtubos kanato gikan sa tanan natong mga sala Yes. og sa bisan kinsa si bisan kinsa nga mutuog mosalig kang Kristo Jesus ngayang Ginoo manluluwas makakaplag siya sa kinabuhing dayon. Yes, I hope nga ato nang nasabtan mga kaigsunan ha kanang River of Life River of Life, o Tree of Life, Tree of Life. no? Kay sige lang nato nang mahinumduman, Oo. mabasa ba niya, wala ta kabalo say meaning ana, Yeah. no? Hinumduman na to, adunay tulo ka life ang gisgutan sa Revelation 22. Mhm. Ang una, ang River of Life, naghisgot may tungod sa God the Father, nga tungod sa kadako siyang gugma, ihang ipadala ang ihang bugtong anak, aron nga kita makakaplag sa kaluwasan, makabaton ng kinabuhing dayon. Yes. And then, ang ikaduhang nga life diha, kanang Tree of Life, o walay laing tree nga gisgotan din ha, naghisgot may tungod sa cross, nga din gilansang ang atong Ginoong Hesukristo. And then, tungod niya na, sa dihang mutuo kita niya na, mutuo kita kang Kristo Jesus, makabaton kita og muna ni ikatulong nga life nga mo ang eternal life. So, River of Life, Tree of Life equals Eternal life. eternal life. Well, anhin na kita karon sa ikatulong bersikulo, verse 3, Pastor Ruel. Okay, palihog ko, Pastor Ruel. Yes, salamat Pastor Fred. Adto na kita mga igsoon sa verse 3, no? So, ingon diri, verse 3, the removal of the curse. Okay? Andam na? Sige. And there shall no longer be any curse. Furthermore, the throne of God, God the Father, and of the Lamb, God the Son, shall be in it, and His servants shall serve Him. Wow. Nindot kini. So, sa ibut pasabot, during the millennium reign of Christ, the curse was lifted from planet Earth. That is from nature, but not from apostle. From people. From people, rather. So, people still had their old sin natures. Man was still born with the old sin nature. The body of the corruptibility and the concept of total depravity, the demonstration of the millennial reign of Christ is that man in totally depravity cannot enjoy perfect environment. Nindot kini, Pastor Oo. Ruel, no? Hinumdum na to, nga ang gisgutan din, no? The removal of the curse. The curse. Aha. Now, atong makita, asa ganini nagsugod ang tunglo, Pastor Ruel. Dinhin ni siya nagasugod kang Edom, no? Yes. Sa dihang nakasala si Adan, atong nakita nga ang tanang katawhan sa kalibutan nakabitbit gyud o nakadala ni ining gitawag nga tunglo. Nakapanunod. Nakapanunod ta og busa natay mga kasakit, natay mga kagulanan, natay mga problema, natay mga kaguol, natay kaguliyang, tanan nga klase nga kasub-anan sa kalibutan Yes. naa sa tao. Og wala usa ka tawo nga wala ni Pastor Rowell, mapobre og madato, nagyud kay mga kasubo, na kay mga kagulanan, na kay mga problema. Kini na mana nato ni siya, Pastor Rowell, gikan kay Adan. Yes. Tungod kay nakasala man si Adan. Oo. Now, pag-abot sa millennium, Pastor Rowell, ato nakita, no? Dinhin na sa millennium, wala na'y gitawag na to tunglo sa environment. Pero Wala na. ato nakita, ang tao, napagyapon, kinapay siya old sin nature Nagyapon. gyapon. People still had their old sin nature. O, kinapay old sin nature ang tao, pero pag maghisgot ta sa environment, yes, wala na typhoon. Yes, perfect environment sa Oo, millennium. wala na gitawag earthquake, no? Wala Di para na sa tuwa ka, natin mabutang bagyo ron. Oo. Tinood kaming si sana bagyong gising ba na o bako ka mamurag mamon si Ura, no? Dili kay nako naklaro kung unsa na nga bagyo, no? So dili sa kalibutan na pa na napay Yes. gubat, no? Napay famine, no? Kagutom. So dito sa millennium wala na siya, Pastor Rowell. Wala na. Pero ang tao niya ng panahon na napagihapon gitawag na tog old sin nature. Yes. So lahi kining mahitabo sa New Heaven, New Earth ug New Jerusalem kay
pati ang environment ug ang tao wala na gitunglo. Wala na itong luna, no? Oo. Hinumduman nimo, no? Hinumduman nato mga kaigsoon, no? Nga lahi ang nahitabo sa atong panahon karon kay ang tunglo matag karon ug unya nasa tanang tao. Yes. Pero pagabot sa millennium, wala na itunglo ang environment. Yes. Ang tao, yes, napa kay napay old signature. Pero pagabot sa new heaven, new earth, new Jerusalem, wala na gitunglo pati ang environment, pati ang mga tao. Yes. Yes. Kasi niyan ang panahon na dili lang perfect na ang tao, kundi atong nakita pati ang environment. Oo. Samantalang sa millennium, perfect lang ang environment, pero ang tao nagyapon ang tao old signature. napay old signature. Padayon, Pastor Ruel. Okay. So people still had their old sin natures. Man was still born with the old sin nature, the body of the corruptibility and the concept of total depravity. The demonstration of millennial reign of Christ is that man in total depravity cannot enjoy perfect environment. The difference. Pastor Ruel, murag nindot na explain, Pastor Ruel. Sige. Atong nakita din hino nga kining millennial reign manggod ni Christ, gitawag kini siya og gitawag nato perfect environment. Pero bisan pa nga adunay perfect environment, ang tao wala gyapon nag-enjoy dinha tungod kinapagyapoy old signature. Yes. No? Dili pagyapon niya ma-enjoy ang grabe nga ka-perfect sa environment. Karon atong nakita dili pa magid perfect ang environment. Oo. Pag kusukusuhon ta sa bagyo, posible pa ang atong mga properties, balay, mga guba, no? Oo. Kung linugon, pwede po nga mga guba ang ato ang mga panimalay o kaha ang atong mga panginabuhi, pwede maundang. Pero sa millennium, wala na siya, no? Wala na siya ang gitawag na to mga earthquake, mga typhoon. Pero ngano ka, Pastor Ruel, nga ang tao niya ng panahon na wala gyapon nakabaton sa tinuod nga kalipay o katagbawan. Oo. Tungod kay naapaghapon Napanunod pagyapon niya ang iyang old signature. Ang old signature. Oo. Ang old signature sa tao Sa millennium na, ha? o sa millennium na siya, ang old signature sa tao dili matagbaw siya. Bisan mag-unsa ka nindot nga kahimtang sa kalibutan, bisan pag-unsa ka abundansya ang kahimtang sa kalibutan, ang iyang old signature kanunay gyud nga maghuna-huna sa mga gitawag nato kapakyasan o mga failures o mga kasalanan. Napay battle sa iyang kaugalingon. Napaghapoy gubat. Ang old signature o ang spirituality. Yes. Murag atong tanaw na Pastor Ruel, no, sa atong panahon karon, no. Murag nay usa ka tawo pananglitan nga naa sa iyang tanan. Pero bisan magnana sa iyang tanan, way contentment. Napaghapoy tawo nga maghikog, Pastor Ruel, nga dato na kay siya, no. So murag ina na ang hitabo nga sa millennium naa na magid ang tanan niya na. Kay kapoy man daw ang dato, pastor. Kay mag-maintain kasi mong kadato. Oo. Oo. Nya, tungod kay dato na kay ka, ultimo sa imong aninom, hadlok ka, abig ka ng kawatan. Lisod ang maintenance sa pagkadato, no? Kaya basig mapobre ka sa na. Whereas ang pobre, wala. pwede ra matog, way sirado. Ang balay, kay wa may kawaton. Pwede ra gini trangkahan o kanang lansang well. Kabantay ko sa unas, tinuod lang, no? Lansang ra may among isira sa among mabalay sa bukid. Lansang ra na. Wala nang mga ang sa tawagan na, Pastor Ruel. Kanang mga dornab-dornab. Yeah. Wala na Simple dito. kay no? Pero ang dato, napay CCTV, napay guard, napay Doberman. Unsa man Yeah. ang Doberman? Nya, naitatak nga beware of dogs. Pero never mind the dogs, beware of the owner. Ang owner may pinakadelikado, Pastor Ruel, no? Well, mga kaisuna, no, na nagpapakatawa lang ni si Pastor Ruel sa inyo, ano? At least na po'y humor, no? Now, mga kaigsunan, ingunan niya ang atong kinabuhi. Samtang napakita sa kalibutan, wag gitay katagbawan. Pag-abot sa millennium, bisan pag perfect na ang environment, ang tao dito, tungod kay napay old signature, wala na nagisgot sa tuwa, kay kita niya na, Pastor Ruel. Dili naman ta tao niya na. Mahimo naman ta nga sama sa anghel, kay kung anong puta, incorruptible body naman ta, kay human naman ang pag-rapture niya na. Niuban naman ta ni Christ, ni reign niuban na ta ni Christ sa millennium. Nag-reign naman ta niya na. So, dili na nakita. Ang katong mga tao sa millennium, nga nakasulod gikan sa 7 years tribulation, pagsulod nila dito, tungod kay perfect ang environment, grabing pagpanganak nila na, rapid ang population, tungod kay
walay kasakit mga anak, wa na kinahanglan ganing hospital niya ng panahon na, no? Yes. Kung imong tanawon, nindot yun ang ilang kahimtang. Pero ang mga katawhan, naapaghapon silang panghuna-huna sa gitawag na to pagpakasala. Busa dili gyapon sila mag-enjoy in spite nga naa na sila sa perfect environment sa panahon sa millennium. Yes. Pero dinhi Pastor Ruel sa kining gitawag the new heaven, the new earth, ug the new Jerusalem. Yes. Mao na yung sunod, Pastor. Oh, sige padayon Pastor Ruel. Okay, moving on, Pastor. Okay. Katong isgot ganina sa millennium ano? Millennium to. Okay, kini karon dito sa eternal state. The difference in the eternal state dito from the millennium is perfect people in perfect environment. Wow. So munay Dito na. kalainan, no? Oh. Perfect ang tao sa eternal state. Ang perfect Perfect environment. ang environment. Sa Yes. millennium, perfect ang environment, pero dili perfect ang tao. Ang tao naapay old sin nature. Oh. Pero sa atong panahon karon, Pastor Ruel, dili perfect ang tao, dili pagid perfect ang environment. Oh. So dapat masabtan nato na sila, no? Karon kita na to ang panahon na to, lisod kayo kay na-lockdown. Oh. No? Dili pa perfect lagi. Oh. Naapay mga kanang protocol sa IETF. Oh, tinood na. Pero dito sa millennium, wala na ni siya dito. Yes. Wala po ning perfect ang environment lagi sa millennium. Pero sa tuwa karon, dili perfect ang environment. Both side. Dili pagid perfect ang tao. Pagabot sa millennium, perfect ang environment, pero dili perfect ang tao. Pagabot sa eternal state, Nindot kayo. na Pastor Ruel. Kay perfect people in perfect environment. Sige, padayon Pastor Ruel, murag So that nindot perfect na itong subject. environment will be enjoyed by perfect people with perfect capacity. Wow. Nindutan na, no? Nindot kayo dito, igsoon, sa eternal state. Mga kaigsunan, wala ba mo naghinam-hinam nini? Dapat tudo-tudo na ta mga pangalagad sa Yes. Ginoo. Full gear na ta Pastor Ruel. Una kita nga mga magtotoo diha kang Kristo, nagitay assurance ba, no? Nindot Yes. kayo. Okay, padayon, moving on, Pastor. Padayon The Pastor Ruel. eternal state is the status of perpetual perfection on the part of believers. Hence, ultimate sanctification. Nindot ning perpetual perfection Pastor Ruel ba, no? Yes, yes. Perpetual perfection on the part of believers. Mo bitaning ang sala gid mo dahilan Pastor Ruel, no? Oo. Nga nganong magkaguol ta, nganong magkasubo ta, nganong natay problema. Ang sala gid ay kay dito tungod kay perfect na ang tao, Yes. perfect na ta dito, perpetual perfection na. So wala na kagulanan. Gula na. Di Wala. para diri karon sa kalibutan, ata diri nga ang una gyud ang kagulanan. Tinuod na. Kay labi na karon. Ingon nila pastor, ang number one daw natong enemy is tulo kapi. PPP. Oh, kay magguol gyud daw kani. Unsa man na? Kanang pamahaw, paniudtog, panihapon. Oho, tinuod na, no? Oh, kay kanang magguol kag wa kay trabaho, wa kay kwarta. Oh, so, three major enemies gihapon, no? Oh. No, muraga, atong tanawon ka na mga kaigsunan, o nganong magkaguol kita niya na, o parening kaming ang typhoon, katong dapit nga maigo. Yes. Wala pa mo abot ang typhoon, magkaguol na sila ni Pastor Rowell. Ngano man, tungod sa sala. Oo. Kay kung wala di ang sala, di man ka magunahuna o kaguol ini mga butangan. Kaya ang sala man gud is nagsugod sa ato ang una-una. Sa thinking na Thinking. to. Oh, Unya, thinking og dili sugod. nimo na mabantayan, mura man nagkuan, chin sining man na. Oo. Magkanit-kanit man na. Yes, No? magsumpay-sumpay siya. So, pildi ka og di mo mabantayan. Yeah, mga kaigsunan, sala ang dahilan sa tanan. Yes. Ug ngano nga ang tao magkaguol, magkaguliyang, may kasina, may kabalaka. Well, Pastor Ruel, padayon Pastor Ruel. Okay, padayon ta. The problem of trying to visualize this is the mind is the problem that so many people have. They know too many self-righteous believers. And these self-righteous believers think that they are already perfect when in reality they are a pain in the neck to everyone who knows that and has to be in their presence for the length of time. So you have the idea of imposing prejudices on everyone in the eternal state, but everyone will be perfect there. So there will be no
no such things as a flawed personality or any unfortunate personalities or personality conflict. Yung muna na kanindot dito sa eternal wala na, state, no? no? Wala na gid nang gitawag na to kining flawed personality, no? Kining kinaiyang makasasala, wala na ni siya dito, wala na no? jud. Dili na ta mapakyas dito, dili na ta makasala dito. Kining gitawag na to unfortunate personalities or personality conflicts, wala na ni siya dito. Yes. Dili man gud sa kalibutan, usay magunahuna pa tanong kining personality conflicts man gud atong hinumduman nga nganong magkagubot gyud ang tao. Kasi ang imuhang manggong personality, halimbawa ikaw Pastor Rowel, no, ug ako, ang imong gusto nga sudan kada adlaw is gulay. Nya ako ang gusto kay karne. Oo. Karon kung mag-uban ta na Pastor Rowel, So di kita kauyunay kaon. Di kita magkauyunay Pastor Rowel kay nag-prepare ko kanang humba. Oo. Nya imong gusto kay gulay man. Unya kaya kung gusto kay katod yung humba nga mag-uyog-uyog pa gid ba nga Oh, Tinuod lami ka unon. Tambok gid ba no? Nya karon Pastor Rowel, kung ikaw mangusog jud ka niana, murag masuko jud ka sa kuwa kay nganong kana akong giluto nga wa nimo magustuhi. So Conflict. Sumuning kalibutan nga magkagubot gyud. Oni personality no? Bisan ang mga nasod Conflict. tungod sa magka-conflict sila, tungod kay lain-lain ang ilahang mga wants. Unya kay ang imong gusto nimong i-impose sa kuha Pastor Rowel, nya dili na ko gusto. Di ba para sa imuha niya na Pastor Rowel, mo invade kag privacy sa laing tao, conflict yun ang labas niya na, no? Adun na yung conflict. Pero dito sa eternal state, wala na ning gitawag na tog personality conflicts, no? Wala na siya dito. Yes. Dili na kamuingon nga, mo ni gusto nako. Di man ko gusto niya na. Di ta magkauban niya na. Dito niya ng panahon na, ang gusto nimo gusto na ginatong tanan Pastor Rowel. So, wala na kay pangarap dito o pangandoy dito nga imuha nga kaugalingon kundili para na sa tanan, no? Yes. Well, padayon sa sunod nga bersikulo, So Pastor mo Rowel. gingon nga everyone will be perfect there. No, there will be no such things as a flawed personality Wala or na na. any unfortunate Yes. personalities or personalities conflicts. Wala Tinood na. ka na. Wala na dito, no? Okay, moving on, Pastor, sa verse 4, a new relationship with God. Mao na. Yes. So, verse 4, So, they shall both see His face, Amen. and His royal title shall be on their forehead. Yes, timailahan gyud na Pastor Rowel, no, nga kita iyahag Iyahag yun, no? Nga ang atong agtang nanay tatak. Yes. Pero dili tong tatak sa 666, no? Mhm. Dili na mao, no? Usay ang tao manggod kung dili kategorikal ang pagtuon sa Yes. pulong sa Ginoo, pag ingog na itatak dito, murag iparehas lang ang tatak diri sa 666 o pareha ang tatak diri sa church age nga Yes. gitatakan ka sa silyo sa balang espiritu. Mhm. Pag ikategorikal nimo na, dili ka mawala. Yes. Padayon Pastor Rowel. So, sabi pasabot sa verse 4 nga A new relationship with your God. relationship with God. Meaning, the believer will be face to face with the Shekinah glory glory. of our Lord Jesus Christ. Yeah. Without any fear of death. Wala na. And the believer will be identified forever by having the title of our Lord On his on forehead. His forehead. Amen. No? Meaning, we belong to the Christ forever. So, iyahan na kita, no? Grabe So, nun. ang tatak sa atong agtang, nagpaila ka na siya niya ng panahon na Pastor Rowel, nga di na kita mawala kang Kristo Jesus. Yes. Kauban na gyud nato si Kristo Jesus so walay katapusan. Oo. O, in fact, usa ka kantang atong mahibaluan din ha, kanang sa kinabuhi sa eternidad, nga naghisgot nga kauban na gyud nato si Kristo Jesus so walay katapusan. Yes. Yes. Og balik ko na tong kadyot kining gamay din ni Pastor Rowel, no? Kining gitawag Sige, a Pastor. new relationship with God. Kasi ang atong kinabuhi manggo dito is ana-ana sa Dios. Iyahan na, siya na tag-iya sa atong kinabuhi. In fact, wala na ng personality conflicts dito. Wala na. Wala tayo differences dito. Dili na ingon nga lahi ang imong gusto sa akong gusto. Ditong panahon na kitang tanan magkasabay na ang ato ang mga
mga kinabuhi, no? Magkauban na ang atong mga pangamdoy, no? Kasi wala may old signature. Wala na mga old signature. Og tungod nini atong nakita tungod kay si Jesus Christ makauban na nato the glory of the Lord Jesus Christ. The Shekinah The glory. Shekinah glory of the Lord Jesus Christ mag-reflect natong tanan. Yes. Busa ang kinaiya ni Jesus Christ nga naa niya ng panahon na mahimong naa ni Muruel, na nako, na ni DJ Well, na ni Brother Gister, na ni Brother Nanti. Ang Shekinah glory ni Jesus Christ niya na Pastor Well mo reflect sa tanang mga tao sa palibot niya Pastor Well. Busa mahimo yung perfect ang atong gitawag dapit niya ng panahon na. So mao na giingon dia nga perfect ang people, ang believers, o perfect po ang environment. Oh yes, perfect na ang tao, perfect pang environment. Yes. Busa wala na gid ang mga kagulanan dito. Yes. Mo nang gibag-o na gid ang tanan dito sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Mga kaigsunan, hinumdum man nato kung sa kanindot ang gisaad sa Dios kanhi kanato. Kung ikaw wala pa man nakakaplag kang Kristo Jesus, karon gyud ang panahon nga kinahanglan imong pagatuuhan si Kristo Jesus. Amen. Para ma-avail nato ni eternal state. Para nga maka-appeal kita nini gitawag eternal state, no? Well, padayon Pastor Well. Okay, moving on, Pastor. Ato na kita ka sa verse 5. Ang verse 3, di ba, the removal of the curse. Verse 4, the new relationship with God. God. Ang verse 5, the eternal relationship with God. And there shall no longer be night. Furthermore, they do not have need of light of a lamp Yes, wala or na. the light of the sun. Wala na tanang kinahanglan Wala na kinahanglan because the Lord God, Jesus Christ, the Shekinah glory, will give them light. Wow. Now, kung atong tanawon sa verse 4 Pastor Roel, no? Murag ang iyang gisgutan sa verse 4, wala na conflict tungod kay the glory, the Shekinah glory of the Lord Jesus Christ mag-reflect sa tanan nga mga katawhan. Dinhi pod ang gisgutan na po dinhi, ang Shekinah glory diri nga gisgutan nga mag-reflect na pod ang light sa tibuok kalibutan wala na nagkinahanglan adlaw. Wala na. Tungod kay ang kahayag na po ni Jesus Christ mo na maghatag og kadanag sa tanang dapit. Yes. Yan ang panahon na Yes, sa eternal state, Pastor Roel, no? Sige, padayon, Pastor Roel. Okay? So, the new universe is illuminated. Yes. Illuminated by our Lord Jesus Christ as the Shekinah the glory. whole universe, Pastor Roel. Sa ito pa, walay dapit, Pastor Roel, nga way kahayag nga ng panahon na. Yan ang tungura, Pastor. Wala na adlaw. Wala na. Wala na gikinahanglan tungod kay ang danag ni Ginoong Kristo na. Mo na ang... Mo na sitawag na. Mo na naghatag og kahayag. Naghatag og kahayag. Now, unsay kalainan sa kahayag sa adlaw sa kahayag ni Kristo Jesus, Pastor Roel? Now, hinumduman na ito ka na, no? Nga ang kahayag sa adlaw, kung muanha ka sa gawas, mainitan jud ka. Pero ang kahayag ni Jesus Christ dito, dili ka makabati og kainit. Oo. Kundili, ang imo lang nakita ang Ang kahayag, ang danag lang mo imong makita dito. Now, para kanako mga kaigsunan makaana kita, no. Pagkanindot gyud ay pagkakahibulungan gyud ay sa plano sa Dios sa kinabuhi sa tao. Yes. O mao kana nga alang kanimo ug kanako dapat maka-appeal, maka-enter kita niya ng plano sa Dios sa atong mga kinabuhi. O kung ikaw dili pa man sigurado sa imong kinabuhi nga maka-appeal dinha, karon ang panahon nga imo yung pagatuuhan si Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manuluwas. Ang tree of life tungod kay si Jesus Christ lang ang nagpalansang sa cross. Yes. Iyang gibayaran ang tanan natong sala. Busa kung ikaw mutuo kang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manuluwas, magdagayday ang tubig nga gihatag sa Dios nga amahan, alang kanato, makakaplag ka sa eternal life. Makapil ka nining gitawag natong eternal state. Yes. Sige, Pastor Ruel. Okay, verse 5. Atong matun-an dinhi, the new universe is illuminated by our Lord Jesus Christ as the Shekinah glory. Well, This is why there is no secret building. or temple in the eternal state. Wow. Okay? Dito sa summary, Pastor Ruel. Ato ta sa summary sa atong gitun-an sa Revelation 22 verse 3 to 5. Verse 3 to 5. So summary sa verse 3, sa may summary niya ni, aduna gay perfect restoration, Number 1. no more curse, no? Yes, number 2. Number 2, perfect administration. God and the Lamb shall be in it.
Number 3. Yes, perfect subordination. His servants shall serve him. Yeah, sa verse 4, say matunan na to. Perfect transformation. They shall see his face. Then number 5. Perfect identification. His title shall be on their forehead. Sa ato ang mga gitawag sa ato mga Yes. agtang, no? Yang verse 5, say matunan na to. Perfect illumination. Yeah. Meaning, the Lord will give them Dim light. Number 7. Verse 7, perfect exaltation. Meaning, they shall reign forever. Wow. Oh, nindot So, kayo. nindot mga kaigsunan, no? Ang summary sa verse 3 to 5. Oh, yes. Perfect restoration. That means wala na itong law. Perfect administration. That means God and the Lamb shall be in it. Perfect subordination. His servants shall serve him. Number 4, perfect transformation. They shall see his face. Number 5, perfect identification. His title shall be on their foreheads. Yes. And then number Verse 5. 6. Yeah, verse 5. And then number 6, perfect illumination. The Lord will give them light. And then number 7, perfect exaltation. They shall reign forever. So, Yes. alang sa nagsulat ka na, no? At least maka... Diba niya, nani sa Revelation 22, verse 3, 4, ug 5. Atong Yes. itunan karon. And then, padayon kita, no? Anhin na kita sa sunod pa, no? Pastor Well, all the glorious purposes of God. Okay, Jericho, sa verse 5 mga kopsor. Okay. So, all the glory... no, kadali. Nang laktaw ba ta? Wala. Wala. Okay, padayon kita. All the glorious purposes of God ordained from the foundation of the world have now been attained. The rebellion of angels and mankind is all and finally subdued as the King of Kings assumes his rightful sovereignty. So, nawala na, no? Katong gitawag na to mga rebellion sa mga angels, o Oo. bisan man sa mankind, sa mga tao sa tibuok kalibutan, niya ng panahuna, no? Mawala na siya sa dihang si Kristo Jesus mag-assume na sa iyang pagkahari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Absolute and unchangeable holiness characterizes all within the kingdom of God. Yes. The redeemed, made so by the blood of the Lamb, are in resurrection and eternal glory. Life is everywhere, and death will never intrude again. So wala Wala na yun. na kamatayon Wala dito, na yun. Pastor Rowell, no? Di na tayo mag-birthday dito, Pastor Rowell, kay wala naman tayo inihapay o kuwan dito, Pastor Rowell. Wala na tayo inihapay o kanang edad, no? Di na ka mag-enjoy sa imong birthday dito. Dili, birthday kita, no? Kaya nalipay ita nga nadugangan itong edad. Dito, wala na kamatayon. The earth and the heavens both are renewed. Light, beauty, holiness, joy, the presence of God, the worship of God, the service to Christ, likeness. And then, all are now abiding realities. Mahimo na siyang realities, Pastor Well. Munang gitawag na to dito, Pastor Well, no, nga wala na ang kasubanan, wala na ang kaguliyang, wala na mga problema. Wala na dyan. Wala na dito, no. The vocabulary of man-made for life here is incapable of truly adequately depicting what God has prepared for those who love Him. So, pagkanindot, nga ng panahon na, no, atong nakita, wala na yung mga depicts nga magapanghitabo dito, Pastor Rowell. Wala na. Ang gi-prepare sa Ginoo dito, kuha na yun, kalipay o katagbawan na ang tanan. Anhi kita sa versikulo 6 nga to sa 11. Pastor Rowell. So, nagaingon din eh. Then he said to me, these doctrines are dependable and true. So, kining mga pagtulunana o mga doktrina, kasaligan yun kini siya o kamatuoran kini siya. The principle is very simple. God's Word, including the book of Revelation, reflects the absolute veracity of God's attributes. When we are studying the Word of God, we are studying the absolute. The absolutes behind the Word of God
are the perfect attributes of God Himself. Now, hinumduman na ito, unsa ganining perfect attributes of God Himself, adunay napulo kini siya. Number 1, sovereignty. God is sovereign. Number 2 is eternal life. Number 3 is love. Number 4 is justice. Number 5 is absolute righteousness. Number 6 is omnipotence. Number 7 is omnipresence. Number 8 is omniscience. Number 9 is immutability. And then number 10 is veracity. Well, siguro pipila ka mga adlaw, i-explain na ito na tagsa-tagsa, no? Kung aduna po mo yung mga pangutanan niya na pwede po na mao na siya ang essence sa Ginoo. Yes, mao ka na ang essence of God, no? The perfect attributes of God, no? So, morning gisgutan din, the absolutes behind the word of God are the perfect attributes of God Himself. Well, basing na kay kasulti Pastor Ruel nini. Kay daghan mo gud kayo kuan pastor. Kanang makaila Ginoo pero kabalo sa unsa ilahang mga attributes. Yes, no? tinod ka na, no? Kay sagad gyud pangutanon nimo kanang kinsa gyud ang Dios. Pastor Ruel, mo ba ginahinungdan nga dili gyud mulawom ang ilahang pagpangalagad sa Ginoo kung dili nila masabtan ang attributes of God? Yes, di gyud. Dili gyud. Kay ngano? Ang God the Father naa niini. Ang God attribute. Yes. Ang God the Son naa niini nga attribute pod. Napod niini. Ang God the Holy Spirit napod siya niini. Oh, co-equal gina sila. Co-equal and co-eternal sila. Co-equal and co-eternal. Ang God the Father dili mahimo nga Dios kung wala ang God the Son. Yes. Ang God the Son di mahimong Dios kung wala ang God the Holy Spirit. O ang God the Holy Spirit di mahimong Dios kung wala ang God the Father. Pero usa sila ka Dios sa tulo ka persona. Yes. Mangutana gani mangutana sa inyo pila ang Dios. Pag buingon mo og tulo, technical mo. No? Usa ra ang Dios. Ang tubag isa ra ang Dios pero tulo ka persona. Now, God the Father, He is the author of the plan. God the Son is the doer or executor of the plan. And the Holy God Spirit. the Holy Spirit is the revealer of the plan. Now, hinumduman na ito mga kaigsunan, nga dili pwede mamakak ang Diyos. Yes. Busa, sa dihang ang amahan mingon, gipadala nako, kay higugman nako ang kalibutan, busa, gipadala nako akong bugtong anak, aron bisan kinsa nga mutuo kaniya, dili mawala kung dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Busa nagatuo kita nga nagiamahan nga nagpadala siyang bugtong anak. Ug ang anak po dili pwede nga mamakak po siya nga ayaw nagpatik-atik lang to siya nga mingon siya nga amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko akong espiritu. Kung mingon kita nga nagatik-atik lang si Jesus Christ, mawala ang iyang gitawag absolute righteousness niya na Pastor Ruel. Subuti pasabot nga nagpamatuod nga kung aduna may amahan, aduna po'y anak. Yes. Si Jesus Christ nag-recognize sa iyang amahan o ang amahan pod nag-recognize sa iyang anak. Yes. Busa sigurado kita dito sa eternal state ang trono sa Dios nga amahan ug ang trono ni Jesus Christ gisulti gani dinha sa libros pinadayag ug atong nakita duha ka throne gihapon ang naa dito, no? So nagpasabot og naay duha ka monumento po dito nga naghisgot monumento sa amahan ug monumento sa espiritu. Yes, unsa kay nga monument katong River of Life, the River of Life og ang Tree of Life. og ang Tree of Life. Og nagpasabot kini siya nga duha kini sila ka buok dito, no? Nga naay monumento dito, no? Well, mga kaisunan, mao kana ang attributes of God nga gisgutan diri, perfect attributes of God. Mao na pastor, og aron dali ra masabtan kanang kinaiyahan sa Dios tong napulo. Oo. Sige, explain Pastor Ruel. Kay uban malibog man gud ana unsa na kinaiyahan. I-memorize lang niyo ang Seal Junior OOI. Yes, tinod ka na. Muna sikreto. Muna sikreto. Gahom na sa Dios silang tulo. Unsa ganing seal? Sovereignty. Eternal life. Seal. Seal, okay. Sovereignty, eternal life, love. Nya junior is justice. Then absolute righteousness or right. Omniscience, omnipotence, omnipresence. Oo. And then I. Ang I kay immutability. And then V is veracity. Dali kay memorization Pastor Ruel. Mao na ang mga kay kasagaran man gud pangutanon lang kinsa gyud ang Dios?
He's naghimo sa kalibutan. No. Ang ihag yung attributes or essence Kinahanglan napulo. masabtan na. Masabtan na to na. Di ay, ang pagkausa sa Dios naghisgot mi tungod sa iyang attributes. Napulo ka kiniiyahan. Nga ang tulo ka personas Naa niining na napulo. na ka sila kinaiyahan. nining napulo ka kinayahan ug usa mo ka nang nakapausa sa Dios ang Yes. ilang napulo ka kinayahan. Well, mga kaigsunan, nindot ka nang ang pagtulunan nga atong ma-take up sa sunod nga panahon. Siguro makafocus kita na na Nindot Pastor kayo na, Ruel, no? Pastor. Apan ato lang gi-take up gamay kana tungod kay apil ka na sa atong pagtulunan kini gitawag the absolutes behind the word of God are the perfect attributes of God. So the Bible din is a reflection of divine essence. Ato pa, kung magtuon di ka sa pulong sa Dios nga mao ang Biblia, Pastor Ruel, mo reflect niya na ang kanang gitawag divine essence. Buti pasabot, Pastor Ruel, nga dili gyud nimo dili pwede nga mawala gyud ning Sil Junior o ay every time nga magbasa ka sa Bible na gyud ning sovereignty of God, na gyud ning God is eternal life, God is love. Kanang God is love lang dako na kay nang subject. Mao na joy dili man gud nato masabtan nganong nahimo silang Dios. Oh. O dili nato na masabtan ng napulo ka kinaiyahan or 10 essence sa Yes, Ginoo. dili pud ka mag-grow, Pastor Di Ruel. pud ka mag-grow kay ngano man Mao ni ang basihanan sa Oo. spiritual growth eh. Masabtan nimo og kinsa ang Dios nga imong gituhan ug Gipangalagaran. saligan ug makaana ka nga confident jud ka sa Dios nga imong gipangalagaran sa Kay- dihang masabtan nimo ang kay di ba ka attributes kaila of sa God. Dios nga Oh, nahimo di man siya nimo Dios. mailhan siya, oh. O di ka ka memorize aning 10 essence. Oh. Kinilang gugma ay layo ra kayo ang atong nasabtan ining gugma nga Yes. gisgutan sa gugma diri kining gugma sa Dios. Oo. Kay usay ang unahuna sa tao sa gugma murag personal o physical nga attraction. Oo. Gigugma nimo siya tungod kay maayo siya. Pero ang gugma nga gisgutan dinhi is agape. Agapi. Or kung imong tanawon, impersonal love. Impersonal Walay condition ang gisgutan dinhi. Now kung dili ka na masabtan sa usa ka magtotoo, dili gid siya magalambo sa iyang espirituhanong pagkinabuhi, Pastor Ruel. Dili gyud. Kasi unsaon niya pag-abot sa personal love for God, nga wa man gani niya nasabti No. unsa ang gugma, Tama. no? So ang personal love for God mo ay sinugdanan sa spiritual adulthood. Yes. Unsaon man niya pag-abot sa personal love of God, kung dili niya masabtan ug unsa ang gugma nga gihisgutan sa Biblia. Yes. Kaya ba din nimong higugmaon ang tanang tao? Di nimo kaya mahigugma ang mga tao tungod sa atong gitawag old signature. Yes. Pero sa dihang nasabtan nato ang pulong sa Dios, gitudloan kita sa paghigugma sa atong isikatawo, masabtan nato ang gugma din nga hisgutan din ni Pastor Ruel is impersonal Personal love. love. Walay condition. Walay Dili ka magtanaw sa iyang color, di ka magtanaw sa iyang status symbol, o kung sa man siya, dato ba sa pobre, sa iyang education, di ka magtanaw nini, kundi sa imong kinabuhi, ang gugma nga nag-reflect sa Dios nga na kanimo, mo'y muhigugma sa imong isig katao, Yes. in spite of who he is, no? Yes. Bisag unsa man siya, bisag unsa iyang kahimtang, no? Di para O kana- sa atong gugmas kalibutan kay naay condition. naay condition, Pastor Ruel. Gihigugma ta ka kay sige man kag pakaon akog makdo. So ganahan jud ko nimo. Oo. Gihigugma ta ka tungod kay maayo man kay kamot man ako. Yes. Gihigugma ta ka tungod kay daghang kag kwarta. Oo. Kung wa kay kwarta di man gihigugmaon, no? Conditional kayo ang gugma sa kalibutan. Oo. Conditional kayo. Pero ang gugma sa Dios nga gihisgutan nga ni kanato mao ang gitawag walay condition nga gugma. Yes. Wala ta nagatanaw unsay kahimtang sa usa ka tawo. Bisag halimbawa dautan siya katong gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Unconditional to, Pastor Ruel. Oh, yes. Gitamay na siya, gilud-an na siya, gikurunahan na siya tunok, Gimak siya. gimak siya. Pero unsay gisulti ni Kristo Jesus sa iyang amahan? Unsay iyang gisulti? Amahan, pasaylua sila. Father, forgive them. For they do not know what they do. Wa nila masabti ng gugma-gugma din ha, Pastor Ruel. Dili na masabdan sa mga tao unsa na. Yes. Pero kay Jesus Christ is atong nakita is agape love or wala gyud condition na iyang gugma. Induta, no? Pastor Ruel, murag na naputol kita din padayon kita, Pastor Ruel. Sige, Pastor.
So not everything contained in the Bible is true because it records the satanic lies. Yes, tinuod na yung mga sinulat din sa Biblia nga atong nakita, mga bakak ni Satanas, no? The evil functions of fallen angels na nakasulat gyapon din ha. O bisan man sa tao, Yes. And it has a lot to do with people in the cosmic system. But inspirations guarantees the veracity of what is recorded. Ang buti pasabot din hino nga bisan tinuod na gisulti ni Satanas dinhag para atong naglingla siya kang iba. Kang Satanas mo tong kuan. Now, bisan tinuod nga lies to mga bakag kadto ni Satanas ngadto kang iba, ato nakita dinhi ang inspiration guarantees the veracity of what is recorded. Nagpasabot nga kamatuoran gihapon to nga atong mabasa nga tinuod gitong nagapanghitabo nga si iba gilingla ni Satanas. Yes. Yes. Wala nagpasabot din hino nga moingon ta nga ang tanan nga nakasulat sa Biblia moingon na ka nga dili iha sa Dios. Hinumdum nato mga kaigsunan, ang tanan nga nakasulat sa pulong sa Dios inspired by God. Inspired nga si Satanas ang nagsulti niadto, pero sa dihang gi-record kato nila, pag-record nila niadto, masabtan nato nga absolute truth to. Nakasulat sa Biblia to. Munang pagbasa nato nga tinuod gina nga nagapanghitabo na kanang paglingla ni Satanas ngadto kang iba, tinuod ka na siya. Well, daghan pang mga butang nga dapat natong masabtan din ha, no? Jump kita, Pastor Well, ano nakita sa unahan, no? Dirita, no? Sa 1 Corinthians 2:4. Ato nakita din no? The middle of verse 6 is where we find ourselves. Therefore, the Lord, the God of the Spirit of the prophets, this is the principle of the ministry of God the Holy Spirit. In 1 Corinthians 2:4, it says, that my doctrines and my preaching were not in persuasive words of man's wisdom. Yes. Nasundan niyo mo, Pastor? No, nasundan ako, Pastor. Okay. The Greeks admired beautiful speech no matter what the thoughts contents was. Importante kini mga kaigsunan nga masabtan nato, no? Hinumduman nato usahay nga kita magagad usahay ta sa mensahero, Pastor Rowell, no? Oo. Murag daghuna-una ta usahay nga kini kay gwapo ni paminawon nga mensahero kay gikan sa siguro gikan sa Amerika ba ni o gikan sa Manila ba ni? Labi na gyud, Pastor, kung ilahang speaker kay kuan kanang Master of Divinity. Siguro Master of Divinity, Doctor of Divinity ba ni? Doctor of Ministry. Doctor of Division. Usahay ang mga tao ni Pastor Rowell. Kini, gwapo ni paminawon. Na mga kaigsunan, hinumduman nato, no? Kung kana man lang ang atong gina-after, nagpasabot nga wala kita naga-after sa Word of God. Yes. Ang Word of God ang pinaka-importante. Ang content sa iyang gitudlo, o kamatuuran ba o dili ba? Kay sa denomination, magud Pastor, kanang gusto sila sa tinudloan nga gitawag o kanang humilitics. Homiletics. Homiletics. Tinod ka na, kanang no? murag kanang pailakon kung gusto nilang muhila ka, buhatan ka nila humili dito nga sentimental kayo, pahilak-hilak sila, hilak sila nanan. Yes. Pero kung gusto po nilang pagkataon ka, Pastor Will, pwede po kang mukatawa, wag ikiik po kang taman, no? So gitawag ni sa arts na siya sa kanang homiletics, no? Apan din mga kaigsunan, simple lang kayo. 1 Corinthians 2:4 na gaingon, that my doctrines and my preaching were not in persuasive words of man's wisdom. Yes. Matud pa ni Apostol Pablo kini siya, no? Ang buti pasabot din kasi usay ang tao manggod, musayaw-sayaw siya sa pulpito, kaya ang iyang una-una niya na Pastor Rowell, nga ang mga tao siguro, ambot lang, dili lang po ta maghukom, no? O para ba na nga mobilib ang mga tao sa iya, ha? Manghinaot lang tatang dili ka na, no? Pero usahay, once nga mag-exert na ka og effort, Pastor Rowell, nga sobra na ang imong effort dito sa pulpito, sometimes niya na kay mga panghuna-huna behind sa imuhang gitawag kinabuhi, Pastor Rowell. Si Apostol Pablo nagayon siya, that my doctrines and my preachings were not in persuasive words of man's wisdom.
Unsa may ibot nga pasabot dining persuasive words of man's wisdom. Simple lang day, Pastor Well. Pag tudlo nimo, itudlo lang nimo ang kamatuoran. Yes, loud and clear. Oh, dili na kinahanglan i-persuade nimo sila. Trabaho na sa balang espiritu ang pag-persuade o pagpasabot ngadto sa ilaha. Ana lang kasimple, simple ang kinabuhi ni Apostol Pablo. Di nakakinahanglan nga mag-ambak-ambak, di nakakinahanglan magsayaw-sayaw, di nakakinahanglan unsa man ang imong pagabuhaton din sa atubangan sa pulpito. Well, mga kaigsunan, no? Simple lang gisulti ni Apostol Pablo. My doctrines and my preaching were not in persuasive words. Wala sa iyahan na Pastor Rowell, no? Buti pasabot sa pagwali niya, simple, clear, o yano lang kayo ang pagdala, ang pag-deliver niya sa mensahe. The Greeks admired beautiful speech no matter what the thought content was. Napakay masulti ni Pastor Rowell? Yeah, go on, Pastor. Padayon kita. The Romans had adopted Greek culture and therefore were interested in eloquence rather than what was being said. So mo man ang tao magod murag maghunahuna gitag kinsa tong mga maayo kayong manulti, maayo kayo para sa tuwa Pastor Will ba? Kanang kuan lang ba kanang playing words lang ito? Oh, tinuod ka na no. Na hinumduman mga kaigsunan. Well, kini ang pinaka-importante. Ang pinaka-importante kung unsa ang gitudlo sa usa ka tawo. Gawas nang kun ang tao nga nagtudlo, wala nagtudlo sa kamatuoran. Dili ipalis ang pulong sa Ginoo. Pero kung nagtudlo ang tao sa kamatuoran, bisan mag-unsang iyang kahimtang, siguro basig matudlo ang tao grade 1, di na tamutuo, kaya grade 1 ra ning katudlo sa tuwa. Mga kaisunan, mag-grade 1 man siya o college graduate siya, kung siya nagatudlo sa kamatuoran, paminawag siya. Kaya ang Dios adunay katuyuan alang kanimo ngano nga nagatudlo siya nganhi kanato. Nya usahay pastor kay naa magoy membro nga tan-awon sa ang credential sa pastor. Kuyaw na no. Pag tan-aw niya nga kuyaw ni nga pastor ni Master of Divinity ni. Murag high regard kay sa iya. Karon kung adto na ta sa nang gitawag certificate lang. Katong asa mo kani graduate? Dito ra ko sa kuan nga seminaryo or ka graduate. Murag kuan ma-turn off. No? So dili makadawat no. Na mga kaigsunan dili ingon ana no. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo wala nagadepende sa gitawag educational attainment no. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo tungod kana siya kay nagatubo kita sa pagkahamtong o ang atong Christian way of life nagabase pinagi sa gahom sa balaang espiritu. Yes. So Paul continues matupan din Instead, they were a demonstration of the Spirit. So, mo din magwali day kita, a demonstration of the Spirit. When he says this, he is recognizing the fact that no unbeliever can ever understand the gospel apart from the ministry of God, the Holy Spirit. We are born spiritually dead. Adam's original sin is imputed to us the very moment that we are born. It is imputed to the old sin nature. Human life is imputed to the soul. Therefore, we are born physically alive but spiritually dead. Yes. Spiritually dead means we cannot understand spiritual phenomena. Yes. The gospel is spiritual phenomena. We are here as believers, not because we are able to take it up, being a genius, but because God, the Holy Spirit, under a doctrine called common grace, made it real. So, ang gisgutan din ni Pastor Rowell, no? Nga, atong nakita, simple lang di kayo ang mayong balita. Sa dihang magatudlo kita sa mayong balita, atong nakita, ma-aplikar din ang gitawag common grace, nga mahimong real, and that is the teaching ministry, the convicting ministry of God, the Holy Spirit. Kana siya, no? In other words, the only thing that God, the Holy Spirit, can give us by way of salvation fact is what is accurately communicated in witnessing by the evangelist. Now, kung mato kita sa gitawag pag-communicate sa pulong sa Ginoo, just simple lang kayo. And even by the teaching of the pastor teacher. Yes. So, by whomever is giving the information, God the Holy Spirit uses only accurate information
and none of us would ever be here as believers were it not for the third person of the Trinity. That is why Paul says, my teaching is a demonstration of the Spirit of And power. of power. Now, Pastor Well, nakikasulti dire. Okay, moving on, Pastor. So he's talking about two things. First of all, he's talking about the unbeliever, and then he is talking about the believer. The unbeliever is spiritually dead. If the unbeliever is going to be saved, he must have facts. The facts are called the gospel. So maning may balita dapat niyang masabtan kining nakasulat sa 1 Corinthians chapter 15, no? But he can be given gospel facts and never understand it. It is the ministry of God the Holy Spirit and called enablement, in which he acts as a human spirit to enable the unbeliever to understand the facts of the gospel. The facts of the gospel would be totally incomprehensible were it not for the fact that God the Holy Spirit enables us to understand. The same ministry of God the Holy Spirit, functioning at gate 1 of the divine denosphere, enables us, believers, to understand doctrine. So kung unsa may nahitabo atong nakita, kung unsa man ang nahitabo sa pagwali nato sa pulong sa Dios ngadto sa mga dili. Now, atong nakita sa samang paagi alang sa mga magtutuo pod sa pagtudlo ni sa pulong sa Dios, Pastor Well, simple lang. Just present the facts. Yes. Ipresenta lang nimo ang kamatuoran sa simple nga paagi, and let the Holy Spirit nga mo'y mo persuade o mo pasabot ngadto sa mga tao nga iyang ginatudloan. Oo. Wala dili na niya itong trabaho. Kay trabaho naman na sa Balang Espiritu Trabaho Santo. na sa Balang Espiritu. Dili na pwede gamitan nimo gimmick diha nga sa imong gimmick dinha pakalitan nimo sila kuan kay parang di makatulog. Ayaw na. Dili ka sa simbahan murag one man show Oh. or Kung entertainer. tinuod. Kung na may katulugon dinha, iyahan na ng responsibility toward God. Ang imong buluhaton mo, just plainly present the fact. Just share the word of God. Sa dihang gipaambit nimo ang pulong sa Dios ngadto kanila, ang tao dito nga negatibo, amo na mag-relax na Pastor Well. Bona Pastor, kung makadto sila diya sa Grace Christian Church o Panabo, makurat gyud sila. Kaya nga naman, pagsulod sa simbahan, murag classroom ba? Oho. Nga, Eskwelahan. nga ang membro na Bible, na notebook, na ballpen. Unya ang pastor na ay blackboard. Nami whiteboard. Oo. Ang naanad og kanang kuan, laing nga sistema sa simba, makatulog yun sa simbahan Pastor. Mo na kaya ang ilang una nag-graduate na ko pag-eskwela gikan elementary hantod college karon tudloan na pud gihapon ko dire. Di murag hunahuna nila nga human ako ana Pastor Roy, di ba? Yes. So, pero mga kaigsunan, sa tinuod lang, when we worship God, we must worship God in spirit and in truth. Muna, no? Tungod kay ang Dios di na to makita atong simbahon siya sa espiritu o simbahon na to siya sa kamatuoran. Sa unsang pagi sa pag-simba sa kamatuoran, just plainly listen to your pastor, teachers nga nagatudlo sa ilang simbahanan. Well, mga kaigsunan, wala naman dahil kita'y panahon, busaan hina usab kita sa tuang evangelism program, ang dalan sa kaluwasan. Si Jesus mingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kung moagi kanako. Si Jesus lamang ang dalan paingon sa amahan ug dili usab kita makadiretso sa amahan kay kinahanglan nga moagi kita sa dalan nga mao si Hesukristo. Si Hesukristo lamang ang bugtong dalan aron kita maluwas ug wala nay lain pa. Sa mga buhat 4:12 nagingon, kay walay bisan unsa pang laing nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Si Hesukristo lamang ang nagpakamatay sa cross, busa ang iyang buhat lamang ang makaluwas kanato ug dili ang atong maayong buhat. Ang Tito 3:5 nagingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kun dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. May upat ka punto nga importante kay natong masabtan. Unang punto, ang kaluwasan dili mabayran sa bahandi ug bulawan. Kini nagpasabot nga bisan kung ikaw pa ang pinakadato sa kalibutan, ang imong bahandi ug bulawan dili makabayad o makapalit alang sa imong kaluwasan.
Ang bahandi ug bulawan walay mahimo alang sa kaluwasan sa tao, bisan gani si Jesus dili bahandi ug bulawan ang iyang gibayad aron kita iyang maluwas. Mabasa nato kana sa 1 Pedro 1:18-19 nga nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang kawadan ug bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ikaduhang punto, ang reliyon dili makaluwas sa tao. Gihimo kini sa tao nga pamaagi sa pagkaabot sa Dios pinaagi sa pagkarelyoso, pagkamatarong sa kaugalingon, pagsunod sa mga balaod, moralidad, seremonyas ug daghan pa. Apan kini mo'y dakong lingla sa atong kaaway nga si Satanas, aron nga ang tao mubati nga murag luwas na sila tungod kay na nagsunod sila sa mga pagtulunan, balaod ug seremonya sa reliyon. Apan kini nagalipat lamang sa tao aron dili nila makita ang tataw o klaro nga pamaagi sa kaluwasan nga pinaagi lamang sa pagtuo sa buhat ni Jesus dito sa krus. Niini nagtinguha ang tao sa pagbuhat og maayo aron maluwas, nagsalig sa iyang kaugalingon paningkamot og kusog. Tungod niini dili nila makita ang siguradong dalan sa kaluwasan nga mao ang pagtuo lamang sa bugtong buhat ni Jesus. Usa ka konkretong pananglitan mao kini. Kung mangutana kita, luwas ka na ba? Sila motubag, kung magbuhat og maayo, kini tungod kay ang ilang hunahuna mauman ang pagtuo nga ilang maayong buhat mao ang makaluwas kanila. Natapta ni Satanas ang ilang mga mata aron dili nila makita ang buhat ni Jesus nga mao ang bugtong dalan sa kaluwasan. Higala nga nagapaminaw ni ining programa, ang reliyon dili makaluwas o ang pagpamimbro sa reliyon dili makaluwas. Ang bugtong makaluwas mao si Jesus lamang. Si Jesus mingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan gawas kon moagi kanako. Ikatulong punto, ang kaluwasan dili buhat sa tao. Ang Tito 3:5a nagingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi tungod sa iyang kaluoy. Sa Episo 2:8-9 usab nagingon, kay pinagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kundi igasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa kini nagpasabot nga ang kaluwasan dili gayud buhat sa tao. Ang kaluwasan dili tungod sa atong paningkamot, ang kaluwasan dili tungod sa atong pagkarelihiyoso, ang kaluwasan dili tungod sa tawhanong pagmatarong, kundi ang kaluwasan buhat sa Dios, pinagi sa espirituhanong kamatayon ni Kristo Jesus didto sa cross. Nganong ang mayong buhat sa tao dili man makaluwas, tungod kay ang tanang mayong buhat sa tao sa malamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. Ang Isaiah 64:6b nagingon, ug ang tanan namo nga pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo. Ngano kaha nga sama man lamang sa mahugaw nga trapo? Kini tungod kay ang bunga man lamang sa atong daang kinaiyang makasasala. Ug ang atong daang kinaiyang makasasala dili kayang makaluwas kanato o makapamatarong kanato. Sa Roman 9:30b ngadto sa 31 nagingon, ang dili mga Hudiyo nga wala maningkamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios, nakabaton hinuon ining maong pagkamatarong pinagi sa pagtuo. Samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mo lampos. Kini nagpasabot nga dili nato kaya magmatarong pinagi sa atong buhat. Usa-usab kay lado nga teksto sa Biblia nga makita sa Matthew 7:21-23 nga nagingon, dili ang tanan magaingon kanako og Ginoo magkasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa langit. Ngano kaha nga dili man magkasulod sa gingharian sa langit, nga unta nagpropesiya man sila sa ngalan sa Ginoo, na nagpagula sa yawa pinagi sa iyang ngalan, o nakahimo pa og daghang mga milagro tungod sa iyang ngalan. Tungod kay dili kini mao ang pamaagis kaluwasan. Dili tungod niini nga buhat mamaluwas ang tao, kay ang kaluwasan dili buhat sa tao, kundi dili buhat sa Dios. Unsa man day ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios atong makita diya sa Juan 6:40 nga nagingon, kay ang kabubuton sa akong Amahan mao kini, nga ang matag usa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya, makabaton sa kinabuhing dayon.
og pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw, mao kini ang bugtong kabubuton sa amahan aron ang tao maluwas ang pagtuo sa anak nga mao si Hesukristo. Ikaupat nga punto, nagkinahanglan kita og manluluwas nga walay sala. Og kana mao lamang si Hesukristo. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato, siya lamang ang walay sala nga nagpakamatay sa krus aron mabayaran ang tanan natong mga sala. Siya lamang ang atong manluluwas og dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka maulaw kung kita moingon nga kita maluwas tungod sa atong maayong binuhatan. Maayong buhat o pagkamatarong. Kadto bitaw mga Pariseo nga nagpakamatarong sa ilang kaugalingon, pinaagi sa pagsunod sa mga balaod sa daang tugon, giingnan man sila ni Jesus diya sa Mateo 23:27. Alaot kamo mga eskriba ug mga Pariseo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi nga pansyon, nga sa gawas managpakita sa katahom, apan sa sulod kini sila puno sa mga bukog ug mga patay ug tanang kaugawan. Kini nagpasabot lamang nga ang atong pagkamatarong dili madawat sa Dios. Kini nagpasabot nga tawhanong pagkamatarong dili makaluwas sa tao ug dili makahatag kanato sa kinabuhing dayon. Hinuon kini nagadala ngadto sa kamatayon nga walay katapusan pagkahimulag sa Dios dito sa linaw nga kalayo. Busa higala sabta kini ang buhat sa tao dili makaluwas sa atong kalag. Ang pagkarelyoso, ang pagsunod sa balaod, ang pagkamatarong sa kaugalingon, ug ang pagpamimbro sa reliyon, kining tanan dili makaluwas kanato. Kung dili, ang bugtong buhat ni Hesukristo sa krus, mao lamang ang makaluwas kanato. Tungod kay ang buhat ni Kristo lamang ang hingpit. Busa tuuhin na si Hesukristo nga imong maluluwas ug maluwas ka. Ang buhat 16:31 nag-ingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus og maluwas ka lakip ang imong panimalay. Balikon nako pag-ingon, dili ang buhat sa tao ang makaluwas. Ang buhat sa tao dili madawat sa mata sa Dios. Bisan unsa man kini ka maayo o matarong, kini bunga lamang sa daang kinaiyang makasasala. Ang Roma 8:8 nag-ingon, ang tao nga nakinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayod makapahimuot sa Dios. Busa ay kaupat nga punto lamang ang sulbad ni ini. Ang bugtong Dios nung buhat lamang ang makaluwas sa tao o kana mao lamang ang perpekto o hingpit nga buhat ni Hesukristo sa cross. Siya ang nagtubos kanato. Sa unang Pedro 2:24, siya maon ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy aron kita mamatay ngadto sa sala o mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang mga samad kamo nga ayo. Unang Pedro 1:18-19 nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron maluwas kaninyo, pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong napanunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawadan o bili sama sa salapi o bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ug ang Tito 3:5a usab nag-ingon, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nato sa atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy. Si Kristo nagkantos dito sa cross, siya gibihay, siya gidagmalan, siya gipasipalahan, siya gikurunahan og tunok, ug siya gilansang sa cross. Labaw sa tanan ang atong tanang sala, gitungtong sa iyang abaga, gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. 3 ka oras ang pagbayad ni Kristo sa tanan natong mga sala. Ug human ini siya mingon, natapos na. Makita nato kana diya sa Juan 19:30, mao kana ang espirituhanong pagkamatay ni Hesus. Diin siya nahimulag sa Dios Amahan ug Dios Espiritu tungod kay nahimo siyang sadan. Pila ka bilyon o trilyon o kwadrilyon bagha nga mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan. Gitungtong sa iyang abaga o gipasangil kaniya. Busa si Hesus nahimong sadan ug tungod niya na ang Dios nga Amahan ug Dios nga Espiritu nga walay kalipay sa sala mibiya kaniya. Nini nga panahon si Hesus misinggit ug mingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Gibiyaan si Hesus sa Diyos Amahan ug Diyos Espiritu Santo tungod kay nahimo siyang sadan. Ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan anaa kaniya, tungod niini si Hesus nakabaton og espirituhanong kamatayon sulod sa 3 ka oras. Mao kini ang nakaluwas kanato.
ang bugtong buhat ni Kristo sa cross sa pagtubos o pagluwas kanato. Dili ang atong buhat ang makaluwas, makauulaw kayo kung ang tao moingon nga maluwas siya tungod sa iyang buhat. O maluwas siya tungod kay matarong siya. Kana may usa ka pagpasipala sa buhat ni Hesus, samara nga mingon siya nga dili paigo ang buhat ni Hesus sa cross. Apan si Hesus mingon na tapos na. Titilistay, makita kana diya sa Juan 19:30 nga ang bote pasabot na hingpit na ug wala na dapat idugang ang tao kay gitapos na ni Hesus. Ang tao igo na lang motuo sa buhat ni Hesus aron siya maluwas. Busa si Hesus mingon diya sa Juan 11:25 sa 26, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang mosalig kanako bisan siya mamatay mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi ug nagsalig kanako dili na gayud mamatay. Motuo ba kita niini? Ug kun motuo kita nan mabuhi kita, maluwas kita ug magabaton kita sa kinabuhing dayon. Ang Juan 3:16 ngadto sa 18 nagingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nga his kalibutan dili aron ang kalibutan iyang paghahukman sa silot kun dili aron ang kalibutan maluwas pinagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili paghahukman sa silot, apan ang dili mosalig kaniya hinukman na sa silot kay wala man siya motuo sa ngalan sa anak sa Dios. Usab sa John 3:36a nagingon, ang mosalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Busa higala, kung nasabtan nimo kini karon, ayon na ipalabay kini nga panahon. Tumuo ka na kang Ginoong Hesus ug maluwas ka, mga buhat 16:31. Pinagi lamang sa imong hunahuna kung mutuo ka kang Hesus, maluwas ka bisan sa usa lamang ka segundo. Si Hesus mingon, kung mutuo ka mo kanako, dili ko gayud kamo isalikway. Juan 6:37. Sa Juan 1:12 usab nagingon, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Busa tuo kang Hesus sigala, mao kini ang pinakamayong desisyon sa imong kinabuhi nga magdala kanimo sa kinabuhing dayon. Kung buot ka nga mudawat kang Ginoong Hesus, sunda kini nga pagampo. Ginoong Hesus, ako karon magatuo na kanimo ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako ug paghimo kanako nga imong anak. Tabangi ako sa pagsunod kanimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Himo ako nga tawo nga imong nahimutan. Kini akong gihangyo, gipangayo o ginampo pinagi lamang sa pangalan ni Hesukristo, akong Ginoo ug manluluwas. Amen. Higala kung ikaw nagampo niini karon, ikaw naluwas na sumala sa Tito 3:5, Episodos 8 ug 9, buhat 16:31. Ikaw anak na sa Dios sumala sa Juan 1:12. Ikaw anak kang Kristo ug si Kristo anana sa imong kinabuhi. Juan 14:20. Atong paminawon ang kinabuhi sa eternidad.
Mao katong awit nga naguluhan kinabuhi sa eternidad. Mga kaigsuonan, magapaginaot kami nga kitang tanan maka-apil gyud dinha sa plano sa Dios atong kinabuhi nga mao ang kinabuhi sa eternidad. Wala naman tay panahon busa manamilit na usab kami kaninyo hangtod sa sunod higayon sa samang oras alas 2:30 hangtod sa alas 4 sa hapon adlawng Sabado ug sa samang istasyon People's Radio and Broadcasting Services 97.7 FM Radio ubos sa pagdumala ni Pastor Mike News ug sa iyang kaabag DJ Well ang atong programa ang kahibulungan nga plano sa Dios manamilit na kaninyo kini ang inyong mga alagad sa kahanginan Pastor Federico Andoy Pastor Ruel Gallo. Magaingon ang Dios magauban kanatong tanan. Bye-bye. Keep safe.